Tingnan natin kung ano yung magiging decision. So, taasan natin mga kamay. Handa pa po ba kayo sumamba? Amen. Are you ready? Ready. In the presence of the Lord. Kanina pa, mga kapatid sa Diyos. Dami ko ng luhang inubos sa loob. Hanggang dito ba naman? Kasi kapag nagmamahal ka sa Panginoon, hindi pwedeng hindi pumatak ang luha. Taas sa kamay. Close your eyes, please. Oh my God. Pick up niyo may hallelujah. Oh, Jesus. Close your eyes. Feel the presence of the Lord. Hallelujah. Feel the gentle presence of the Holy Spirit. Oh my God. Hallelujah. Oh my God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Close your eyes, please. Walang didilat. Hallelujah. Brothers and sisters, if you are sensitive to the Spirit of the Lord, oh my God, mararamdaman mo siya. Hallelujah. Yes, Father. I pray. Dali mo kami, Panginoon, sa another dimension of your glory. Jesus. Hallelujah. Come on. Yes, Holy Spirit. Yes, we welcome you. We welcome you, Lord. Yes. 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 Oh my God. He's here right now, brothers and sisters. He's here. Forever you will be. The Lamb of God.
Yeah!
glory. Napakakapal po ng glory ng Panginoon, mga kapatid sa Diyos. If you are sensitive in the Spirit of God, napakakapal po ng glory ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes. Thank you, Lord. Instrumentalist doon na kayo. Hallelujah. Hallelujah. Receive the Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh my God. Thank the Holy Spirit for your awesome presence here in this place. Kanina pa lamang nagbabadiya, naghahanda kami kaninang umaga, Panginoon, lalo namin lingkod sa gawain. Hallelujah. Nag-iigib pa lang, Panginoon, ang tubig, Lord. Pinagmamadali mo ako Hallelujah. upang puntahan ang iyong iglesia. Oh, salamat po ng marami, Panginoon, patuloy ka nagpaparanas. Dumadalaw at hindi lang dumadalaw, kundi tumitira ka, Panginoon, sa amin. Hallelujah. In the name of Jesus. We thank you, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkakasala. Patawad, Panginoon, sa pagiging hindi namin seryoso. Lord, linisin mo po kami, Panginoon, ang banal mong dugo. We humbly bow down, Lord, before your holy throne. Wala kaming magagawa, Lord. Wala kaming magagawa. Hindi namin kaya pumasok sa Holy of Holies kung hindi kami dadalhin ng Espiritu Santo mo, Panginoon. Hindi kami makakapasok sa outer court, Panginoon, kung hindi mo kami tuturuan kung magbangon pang pumasok sa outer court. Hindi kami makapapasok sa inner court kung hindi namin sasampahin ang nag-iisang pangalan. Napakabanal at napakadakilang pangalan, Panginoon. Tulungan mo kami. Yes, Lord. Na Panginoon, sa maghapon ito, kaya Lord, patuloy ka maparangalan ng aming buhay, ng aming puso. Tuloy po namin i-offer sa iyo ang buhay namin. Malugod ka, Panginoon. Malugod ka. Ano man ang nais mo, Lord, For my life to you, Lord. Hallelujah. ang siyang nangyari po sa bawat isa po sa amin. Lead us, Lord, lead us. Hallelujah. Speak to us in the name of Jesus. And we'll bring back to you all the praise and all the glory, the anointing. In Jesus' mighty name we pray. Everybody says, Amen and Amen. Praise God, nakapakan natin ang Panginoon. Yung malakas sa palakpak po sa Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Okay, kung kayo po may Bible, brothers and sisters, grabe ang Panginoon, ano? Pag talagang gusto niya dumalaw, dadaan ko siya eh. Oh my God, kapag ka talagang desire ng puso mo na maranasan na mas mataas ang Panginoon, magpaparanas po siya. Amen? Amen. Hallelujah. By the way, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa lahat ng nanay, sabihin niyo, Lahat ng nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mga ina. Dahil kung sa ating mga ina, no? Kayong mga anak, bigyan nyo rin ng parangal ang inyong mga nanay, no? Dahil kung di dahil sa kanila, wala tayo. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Okay, yan. Open your Bible in the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4, verse 7. Yan. 2 Timothy chapter 4, verse 7. Okay. Sabi rito, dalawang verse po yung babasahin ko. Dalawang chapter pala. Isang book of Timothy, 2 Timothy, tsaka isang book of Hebrew. Okay, sabi rito, 2 Timothy chapter 4, verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have finished my course. I have kept the faith. Okay, basahin natin sa Tagalog. Nakikipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Ingatan ko ang pananampalataya. Okay, tanong po tayo sa Book of Hebrew.
The book of Hebrews chapter 10, verse 20. Sabi rito, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing at ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Okay? 21. Tayo ay may isang pinakapulong pari na namamahala sa bayanan ng Diyos, kaya lumapit kayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis sa buhi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Last verse, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa. Pagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Ang Diyos po ang magpala ng Kanya pong salita. Hallelujah! Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Praise God! Hallelujah! Praise God! Praise God! Yung iba hindi na makapalakpak. Sabi ko, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Okay, praise God. Sige po. Na mga kapatid sa Diyos, hayaan niyo po na ako ay mangaro sa inyo at pamagatan po natin ito. Keeping our faith strong. At ang tema po nito ay the faith is strong in the midst of the storm. Hallelujah! Are you ready? Okay, mga kapatid sa Diyos, talagang ito yung panahon, ito yung panahon na kailangan ay napapag-usapan po ito, mga kapatid sa Panginoon. Sapagkat alam naman ng bawat isa sa atin na tayo po ay dumadanas sa tinatawag po na matinding pagsubok, mga kapatid. Tayo po ay dumadaan po sa tinatawag na matinding digmaang espiritual. So kailangan yung ating pananampalataya, ito po yung ating patatagin, mga kapatid. Ito po yung tinatawag na kung saan ay ating pong palakasin, mga kapatid sa Diyos. Bakit? Ito lang yung ating palanggalang, mga kapatid. Kaya nga meron tinatawag na armor of God in the book of Ephesians chapter 6. No? And up to following verses, sabi ron, isuot ninyo ang baluti na mula sa Panginoon. Baluti na mula sa Panginoon. Ano to? Yung helmet na kaligtasan, yung breastplate of righteousness, yung shield of faith. Okay? Yung palangga. Okay? Kapag may palaso ang kaaway, pagka may itinutudla sa atin ang kaaway, meron kang pwedeng palangga, which is the shield of faith and the spiritual sword. At the spiritual sword, ito po yung tinatawag na salita ng Diyos, the Word of God, mga kapatid. Okay, mapapansin nyo rin si Jesus Christ ay nandun po sa wilderness at na-encounter po ni Satan. No? Si Satan po naka-encounter hindi si Jesus. Si Satan na-encounter niya si Jesus sa wilderness na pagod na pagod, puyat na puyat, because ang Panginoon Jesus po, mga kapatid sa Diyos, ay yung tinatawag na kung saan ay nagpag 40 days and 40 nights fasting. Ibig sabihin, nakapag-ayuno, mga kapatid sa Diyos. Okay? Makikita niyo po, mga kapatid sa Lord, kung babasahin ninyo, at kung kayo po ay magiging Bible seeker, brothers and sisters, makikita niyo po ron, mga kapatid sa Panginoon, laging ginagamit ng Panginoong Jesus yung salitang nasusulat. Tama po ba? Tinip siya ng kaaway 2 beses, tinip siya ni Satan, pero hindi nanalo, mga kapatid sa Diyos. At alam niyo po ba, mga kapatid sa Panginoon, ito po yung fulfillment, brothers and sisters, no? Ito po yung tinatawag na katagumpayan, mga kapatid sa Panginoon, na kung saan ay dito po pinalo ng Panginoong Jesus, no? Si Satan, sapagkat dineclare ng Panginoon yung salitang nasusulat. Di ba? Nasusulat. So, ibig sabihin, ano po ito, mga kapatid sa Diyos? Wala pong iba kundi yung tinatawag na spiritual sword, which is the Word of God. Amen? Bigkis sa katotohanan. Kailangan maging totoo ka sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Kailangan maging totoo tayo sa paglilingkod, walang halong pagpupulwari. Tanggalin na natin yung sama ng loob. Tanggalin na natin yung tuot. Tanggalin na natin yung inggit. Tanggalin na natin yung pagkakagalit-galit. Yung tanggalin na rin natin, mga kapatid sa Panginoon, yung pagiging masamang ugali, mga kapatid. Kasi hindi po lahat sa Diyos yan, mga kapatid sa Diyos. Amen? Lahat ng yan ay sa demonyo, mga kapatid sa Panginoon. Lalo na yung pagchichismis, mga kapatid sa Lord, no? Hallelujah. Alisin na natin yan, no?
kapag tayo po ay dumadanas po, mga kapatid sa Diyos, ng storm sa buhay natin, kailangan po natin, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid sa Diyos, ay patatagin po natin yung ating pananampalataya. So dito po, mga kapatid sa Diyos, ay mayroon po mga initial observation. Number 1, sabi rito, keeping the faith strong is a fight. Amen! Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, tayo ay dumadanas sa tinatawag na digmaang spiritual, mga kapatid. Dapat pagka humarap ka sa demonyo, dapat meron kang ipagmamalaki. Amen? Okay, sabi dito, keeping the faith strong is a fight. Bakit? Ang pagiging Kristiyano ay hindi ito paglalaro lamang. Are you listening? Ang pagiging isang Kristiyano, brothers and sisters, actually sinabi ko na sa inyo dito noon eh, Christianity is not a playground. Christianity is a battleground. Diba ang spiritual niya? Nakita niyo si Pastor Michael? Partida pa yun, ha? Partida pa yun. Pakiayos. Partida pa yun. Nasa loob siya ng church na tutulog. Pagpikit ng mata mo, makikita mo, pagpikit ng mata mo, simbahan. Bakit dito ka natutulog eh? Pagmulat ng mata mo, makikita mo, simbahan. Nandun, kasama mo yung glory ng Lord. Nandun, nakikita mo yung pangalan ni Christ, di ba? Mga kapatid sa Diyos. Pero bakit na-deceive? Bakit siya na-deceive? Ba't siya nadaya? Di ba mga kapatid sa Diyos? Bakit nang hina yung pananampalataya niya? Sabi niya kanina, kung nakikinig ako sa preaching niya, sabi niya kanina, wala na talaga, hilahod na ako, laglag na, konti na lang, laglag na. Nasa church lang, pero bakit ka nadaya? Di ba? Dapat nga, hindi. Dapat nga, mas marunong kang lumaban. Dapat nga, mas matindi kang humarap kay Satan. Brothers and sisters, kasi bakit? Nandoon ka sa loob ng tahanan ng Panginoon. Yan. Lagi ninyong tatandaan yan, mga kapatid sa Diyos. Hindi tayo laging malakas. Okay? Hindi tayo laging malakas. Kaya kailangan yung supplication po na tinatawag ng ating pananampalataya, yung supplication po, brothers and sisters, na tinatawag na ating paglilingkod sa Panginoon, dapat nasusustain yan. Number 1, what is initial observation para lumakas ang pananampalataya mo? Dahil ang pagiging isang Kristiyano, mga kapatid sa Diyos, ay hindi lamang po ito pagpapasyal-pasyal lang. Kapag gusto mong pumunta sa church, pupunta ka sa church. Pagka naisipan mo mag-Bible study, mag-Bible study ka. Pag naisipan mo pumasok sa presinto, dumulang ipapakilala sa kanilang Panginoon at ipapanalangin yung mga kapulisan na yan. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid sa Diyos, sa panahon ito, kailangan maging sober tayo. Kailangan maging vigilant tayo sa panahon ito because our enemy is not flesh and blood. Our enemy is Satan himself, mga brothers and sisters. Our enemy, mesuman, mga kapatid sa Diyos. Kahit hindi natin nakikita gumagalaw yan. Alam niyo ba mga kapatid sa survey? Pag nag-survey kayo, kung tayo mga Kristiyano may tinatawag tayong intercessory prayer, brothers and sisters, kung ilang oras lang tayo nag-intercessory, kung ilang oras lang tayo nagwa-warrioring, alam niyo po ba ang mga demonyo, ang mga antikristo, mga kapatid sa Diyos, at kampo ni Satan, mga kapatid sa Panginoon, overnight, walang putol na nag-i-intercede sila. Mga kapatid sa Diyos. Kaya huwag kayong magtaka, sa panahon pong ito, ang daming kalamidad, ang daming plagues na dumarating, hindi pa natatapos itong tinatawag na laban natin sa COVID-19, down, lagi ako may ganun. Diba? Umaarya na naman itong tinatawag na West Philippine Sea. Diba? Bakit pilit na inaagaw ito ng China, mga kapatid sa Diyos? Pero do you believe, brothers and sisters, that the Philippines is for Christ? Do you believe that the Philippines is yung tinatawag na Christian country? Diba?
And tayo naman, mga kapatid sa Diyos, dating mga hintil, tinubos ng Panginoon, hindi na tayo hintil. Ano tayo? We are a spiritual Israel. Amen? Hindi nila maaagaw ang Pilipinas sa Pilipinas. Bakit? Nandito ang Diyos, mga kapatid sa Panginoon. Okay, yung iba sa atin, kung bakit kumihina yung pananampalataya natin, yung iba sa atin halos mabulag na kasi cellphone. Nood ng nood. Ano nanood mo, Bod? Di ba? Hindi, totoo lang, mga kapatid sa Diyos. Kasi hindi na naman tayo bata sa paglilingkod eh. Di ba? Yung iba, nane-neglect na natin mag-pray. Nagne-neglect natin mag-devotion. Pero sa totoo lang, sa panahon itong digmaang spiritual, itong panahon ito, hinihingi ng Diyos ang ating buhay sa maapoy na pananalangin at pag-aayuno. Tatay Pablito, alam niyo ba, muntik akong bumigay. 10 days and 10 nights fasting. Kaya ang dami nagtataka, yung father ko nagtaka, bakit doon nangangayayat ako, ang payat-payat ng mukha ko. Tapos lagi daw akong umugto. Siyempre, hindi niya alam yung ginagawa ko eh. Alam niyo ba, ang pinagpe-pray ko matapos sa itong sinasabi nila pandemic, down. Amen? Matapos sa ito. Kasi kung may puso ka sa bayan mo, kung may puso ka, sa iyong bayang sinilangan, kailangan makibahagi ka, mga kapatid sa Diyos. Hirap na hirap ako huminga nung nakaraan. Kasi wala kang kain, puro prayer, laman chat ko, tubig, worship. Nagbababad lang po ako, mga kapatid sa Diyos, sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. So, kaya ayun, hallelujah, purihin ang Panginoon. Diba? Pero hindi pumayag ang Diyos, mga kapatid. Okay? Hallelujah! Ulit, no? Ang pagiging Kristyano ay hindi po papasyal-pasyal lang pag may time. Ang pagiging Kristyano, mga kapatid sa Diyos, is a battle, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Ephesians, di ba? Fight the good fight of faith. Because our enemy, the book of Ephesians chapter 6, verse 12, is hindi tao, kundi masamang espiritu na nasa iyong pagkawin. Di ba? The common enemy of Christianity, mga kapatid sa Diyos, is Satan. Listen very carefully. No? The common enemy of Christianity is Satan. At hindi lang sa Satan, mga kapatid sa Diyos. Our common enemy, mga kapatid sa Lord, number 1. Alam niyo ba, common enemy natin yung world? Mundo, mga kapatid. Ang mundo, hindi po natin kakampi. Why? Ang daming pwedeng pumukaw sa'yo. Ang daming pwedeng dumaya sa'yo, kapatid mo sa Panginoon. Kaya lagi ko sinasabi, be vigilant. Amen? Minsan dadayain ng mundo yung damdamin mo. Minsan, babase ka na lang doon sa tinatawag na pakiramdam mo. Bakit? Dahil pinili mo yan. Hindi mo pinili yung gusto na ito sa'yo. May pinagagawa ang Panginoon sa atin, hindi natin magawa. Bakit? Dahil sa mundo. At habang nasa mundo tayo, huwag kayo mag-expect ng mataas na holiness. Why? Kasi dito sa mundo natin lahat ng kasalanan. Tama po ba? At kahit anong tango mo, kapag ikaw ay Kristiyano, huwag mong antayin na bulagayin ka ng Panginoon. At hindi papayag ang Diyos sa binago ang buhay mo, na kung saan ibabalik ka sa dati mong buhay. Kung nanlalalaki ka, manlalalaki ka ulit. Bakit? Dinaya ka na ng mundo. Iniwan mo na si Kristo. Yung iba, dinadaya ng negosyo. Bakit? Tignan ninyo, walang business ngayon. Bagsak economy ng bansang Pilipinas at ng iba't ibang mundo, mga kapatid sa Diyos. Ano ang makikita nyo sa Facebook? Bitcoin. Crypto. O, kita ko, may nagre-recruit sa akin, sabi siya,
pasok ka sa crypto, ganda ng investment. Ang daling kumubo dito sa crypto. Pastor yun. Gigibayin natin lahat ng pastor na milig sa crypto. Bakit? Instead na mamatya, manalangin, binabantayan niya yung kita niya na pumapasok doon na bawat sentimo doon sa crypto. Sabi ko nga, Pastor, pasensya ka na ha. Dati, isinisigaw mo si Kristo, ngayon iba na si crypto. Totoo lang, mga kapatid sa Diyos. O di ba sakto? Dati si Kristo. O kita mo, may mandaraya oh. Di ba kanina yan? Di ba? Dati si Kristo, ngayon si crypto. Di ba? Alam niyo, umasa tayo sa Lord. Kasi ang nangako sa atin, sabi nung pinasa natin, ay Diyos na makakasahan. Hindi siya Diyos sa sinungaling. Okay, second enemy, the second common enemy of Christianity, mga kapatid sa Diyos, kung bakit yung ating faith, mga kapatid sa Lord, ay bumabagsak. Secondly is, yung tinatawag ko na flesh. Flesh, ano yan? Lust of the flesh, lust of the eye of the tiger. Di ba? Lust of the flesh. Lalo na sa mga kalalakihan. May nakikita nga ako eh. Mga evangelical, grabe. Nanonood ng porn sa cellphone eh. Di ba? Nasaan ang holiness dun? Oh, kalaban ng faith, mga kapatid sa Lord, is yung flesh. Bakit? Simple. Gusto nating mag-pray, pero parang may pumipigil sa atin. Gusto nating lumuhod. Gusto nating tumawag sa Panginoon, makipag-longing sa Diyos. Makipag-usap sa Panginoon, pero bakit hindi mo magawa? Because of the flesh. Lust of the flesh. Mga kapatid, ano ipapakita sa iyo ng flesh? Papakita sa iyo, kung mo naman nalangin, sarap ng lechon. Naku, sarap ng salad, kung mo naman nalangin. Ano ba? Gusto mo manalangin? Bigla na lang bubulaga sa iyo sa television, si Fernando Po Jr. Di ba, paborito mo si Fernando Po Jr., si Rudy Fernandez, si Chitae. Di ba? Minsan napupukaw tayo dyan. Mga kapatid, pero ang hindi natin alam, ninanakawan po tayo ng kaaway. Bakit? Gusto mong mag-pray. Ito pa isang kalaban. Lalo sa gawain. Gusto mo makinig ng salita ng Diyos, pero hinihila yung mata mo, pumipikit. Sino to? Yung flesh natin. Amen? Kasi, sa totoo lang, lahat gagawin ng demonyo, mga kapatid, para lang hindi ka makapag-concentrate at makapag-focus sa gawain ng Panginoon. Number 3, our enemy, yung sinasabi ng Ephesians, si Satan, hukbong espiritual na nasa iyong papawid. Si Satan, bakit? Lahat gagawin niya. Lahat gagawin niya. Di ba? Huwag lamang matapos yung takbuhin mo. Ito yung tinatawag ng Bible na spirit of slander. Pag sinabing spirit of slander, mga kapatid, ikaw yung tinatawag na madali kang kayain. Ano ba ang mga attributes sa Satan pagdating po sa Bible? Sino nakakaalam? Ako, number 1, Abaddon. Tatay. Ha? Abaddon. Ibig sabihin, tagapagwasak. Lakas eh. Tagapagwasak. Di ba? Secondly is, liar. Tinagalog. Sabi ko liar. Sinungaling. Tama, Tagalog. Slanderer. Di ba? Deceiver. Ano pa? Angel of the Lord. Destroyer, yes. Lukso. Ano pa? Tempter. Ano pa? Dami. Angel of the Light. Ano angel of the light? Angel of the
Hangin ng paliwanagan. Di ba? Ang dami! Lahat ng pangit na bagay na kay Satanas. Lalo na kung nakita mo mukha, ang pangit. Di ba? Hindi, dati si Satan is yung tinatawag na bright and morning star. Hindi pa sa Satan nun. Lucifer, kung tawagin, Lucy means light. Di ba? Liwanag, ibig sabihin. Mapapansin ninyo, no? Ganda ng meaning, no? Lucifer means light. Angel of, tama, light, no? Isa sa pinaka magandang nilikha ng Diyos na anghel. Paborito ng Panginoon yan. Pero magtataka ka, may mga magulang, di mo pagka nag-anak, pangalan. Gandang pangalan to, Matthew. Ha? Pinangat. David. Ano pa? Elijah. Ha? Joshua. Ano pa? Jude. Di ba? Wala naman Solomon. Ano ba? Sige, magbigay kayo mga pangalan na ako. Biblikang ngayon. Oh, Isaac, pinarinig ako. Job, meron. Jude. Peter, meron. Judas. Walang Judas. In English, Joseph. Di ba? Ano pa? Si Joseph. John. Yung anak ko, John Elijah. Pero magugulat ka, walang pangalan sa walang magulang na pangalan sa anak niya. Ba, ino-offer niyahan ko yung bata, o ano pangalan nito? Lucifer. Baka mahal mo. Pero wag ka, ang ganda ng meaning, di ba? Mga kapatid sa Diyos. So ayan, mga kapatid sa Panginoon, si Satan gagawin niya lahat. Huwag lang matapos, mga kapatid sa Panginoon, yung mga takbuhin o yung mga pinagagawa ng Diyos sa atin. Ha? Minsan lang yung negosyo. Hindi naman masama yan. Pero kapag yung 7 araw, yung 6 na araw ay para sa pamilya, para sa pagkakamal na salapi, para sa pagpuprovide para sa pamilya natin, sa mga pangangailangan ng anak natin at ang pamilya natin, pagka yung 7 araw, kinuha mo pa, hindi na pwede yun. Magtatampo na sa'yo ang Lord yan. Amen? Unahin mo si Lord. Morning pa lang, magbasta ka na, mamalansya ka na. Dapat excited ka. Excited dapat tayo sa gawain ng Panginoon. At huwag kayong mahirate. Saan? Sa mga virtual gatherings lang. Yung nanonood lang kayo sa live. No, wag. Mga kapatid, hinahanap ng Diyos yung presensya natin sa Kanyang simbahan. Amen. Yung iba, hindi mo na mga kapatid, ang init. Walang aircon sa church. Diba? Kunyari may aircon, dalawa, wala naman lamig. Sino kaya i-bless sa Panginoon para mag-donate ng aircon? Yes, may gagamitin ng Panginoon. Naliwala kayo. Diba? Ayoko muna doon. Kasi ang tagal-tagal mag-sermon, ang tagal-tagal sumamba, bayan. Yung mga nagsasalita ng evangelical yun. Di nila alam yung signs and wonders and miracles, healing, deliverance. Ayaw nila yan. Subukan nyo mag-invite. Galing ng ibang church, galing nyo rito. Nasa prophetic and apostolic mantle itong church na to. Nagmumukhang prophetic, signs and wonders, miracles. Ang dami pinakikita ng Panginoon dito, mga kapatid sa Diyos, ang dami natin nararanasan. Dalhin nyo rito yan, naniwala kayo. Tayo napupuspos na, tayo sumasamba na, naglulundag, nag-iiyak, nag-groaning in the spirit, nag-weeping in the spirit, sila ganun pa rin. Diba? Yan sila yung mga evangelical. Mga kapatid sa Diyos, kaya patay ang apoy. Kaya dapat yung spiritual life natin, yung faith natin, yung pananampalataya natin, dapat maapoy yan. Yun si Jesus Christ, ang tinensya ni Satan sa wilderness. If you are the Son of God, gawin mong tinapay yun. Tumbatong ito. Sabi niya, nasusulat. Di ba? Panginoong Diyos mo lamang ngayong paglilingkuran at sasabi na ba? Nagpakita pa na maganda si Satan, dinala sa kalupit ng mundo ang Panginoon. Nasusulat, ipag-uutos, iingatan ka ng mga anghel. Di ba? Kapag ka nagpatihulog ka dyan, ano sabi ng Panginoon?
nasusulat ang Panginoon at Diyos mo lamang yung paglilingkuran at sasambahin. Di ba, mga kapatid? Alam niyo ba, doon tinalo ni Jesus Christ si Satan. Yung cross, kasi na? Ayun. Ako nagpalipat dyan eh. Yung cross, mga kapatid sa Diyos, yan yung tinatawag na fulfillment that Jesus Christ ay nanalo sa digmaang pangkaligtasan. Iniligtas tayo, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan na ninuno natin, minana natin, mga kapatid sa Diyos. Di ba, mga kapatid sa Panginoon? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Yan. Spirit of slanderer. Marami rin sa mga taong ito. Marami rin sa mga taong ito ngayon. No? Yung mga nagpapakilala na apostol ako, pero ugaling ustable. Di totoo lang. Kasi, kung ikaw ay merong Espiritu ng Diyos, kung ikaw ay merong Espiritu ng Panginoon, at meron kang apostolic mandate, dapat, ikaw yung tinatawag na kung saan ay nasa mataas sa antas, no? Ng spiritual life mo. Dapat, yung mga salitang hindi maganda, hindi mo na binibitawan. Dapat marunong ka umunawa. Hindi yung nalit lang ng konti, sasabihin mo, mga tinopalogas niyo ba ako? Grabe, apostol ba yan? Baka apotol. Apotol, o apotol. Di ba? Ang dami kong kilala ng apostol, grabe, maapoy eh. Nakita yung spiritual father ko, maapoy, di ba? Hindi nga nagsasalita eh. Kinakausap mo na. Kinumusta ko tayo, kumusta po? Okay lang na. Tapos inakbayan na ako. Nagpa-picture-picture na. Di ba? Kasi dapat ikaw yung mataas ang pag-unawa. Kung madaling salita, meron pang Galatians chapter 5 verse 22. Ano to? Ha? Basahin natin para hindi kayo manghula. Hindi, magandang basahin. Sigaw ka pa na sigaw ng revival, pero galing ustable ka naman. Di ba? Mga kapatid sa Diyos. Hindi mo inintindi yung mga kasabahan mo. Totoo lang, yung evangelism na yan, ang dami yung kinausap. Ako lang tumugon eh. Okay? Okay. Basahin po natin, palakpakan po muna natin ang Panginoon. Kung parang evangelical pumalakpak ha. Eh palakpak evangelical pa rin yan eh. Dapat yung palakpak pa lang, may abay na! Sabi rito in the book of Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love. Apostol ako, dapat may pagmamahal ako. Di ba? The fruit of the Spirit is joy. Ano pa? Peace. Long-suffering. Di ba? Ano pa? Gentleness. Ano pa? Goodness. Gentleness. Alam mo, pinausap ka na naman ni Pastor Jerry eh. Di ba? Napakasimple niyan. Pasensya na po kayo, Pastor. Tinawag ko pa nga Pastor eh. Pasensya na po kayo kasi nagbaba pa ako ng gamit doon sa tao ko eh. Tapos, kung pumunta po ako dyan, eh, kilusan Mayo 1. Mayo 1, di ba? Mayo 1. Para ako si tatay ngayon dito, nanenermon ako sa kapwa apostol. Di ba? Na-traffic. Okay, pagdating doon sa ano eh. Harapin ko naman yung mga pastor. Eh, syempre, may mga lumang buhay din yan. Papalagan ganyan. Eh, kaya ako ginawa ko. Kami ng Lord sa akin. Lapitan mo. Nilapitan ko, tinakot ko sa dibdib. Huwag na lang po natin ito. Ha? Eh okay na. Grabe, post na po sa Facebook. Kung ano-ano mga pinagpo. Kung hindi niya alam, lahat ito tumama sa kanya. Di ba? Hindi niya alam lahat ito tumama sa kanya. O ano pa? Pagka ikaw ay may fruit of the Spirit, meron kang meekness. Ano ba sa Tagalog ng meekness? Ha? O di ba? Ano pa? Temperance. Wala kang dito sa loob na to, mga kapatid sa Diyos.
At bilang lingkod ng Diyos, mga kapatid, dapat ini-apply po natin ito sa buhay natin. Ha? Mga kapatid sa Diyos, instead the spirit of slanderer. Di ba? Hindi ka na ng apostol, hindi ka na ng pastor, hindi ka na ng bishop. Ang bishop nag-o-overseer yan sa mga pastor. Tama, di ba, Tatay Pablito? Nag-o-overseer. Mga kapatid, nag-guide, nag-lead. Hindi para tignan mo yung sarili mo na mataas ka. Dapat nga ikaw yung nasa taas, ikaw yung bumaba, yung nasa baba, itaas mo para matuto sila. Di ba mga kapatid? Minsan kung bakit yung mga members sa church, kung bakit yung mga inaakay natin sa gawain ng Panginoon, sa totoo lang, instant na pumasok sa church, maipakilala ang Panginoon, magkaroon sila ng tunay na relasyon sa Diyos at maranasan nila yung nararanasan natin, umaayaw. Bakit? Nakikita sa Facebook. Ang Facebook, ang social media, ginawa yan para sa entertainment. Ay, hindi para sa mga pastor yan. Hindi para sa mga Kristiyano yan. Na kapag ka may problema ka, i-post mo yung problema mo ron. Hindi mo alam, ipinopost mo pala, yung salitang sinasabi mo, hindi mo alam baka ikaw yun. Halimbawa, siya may ginawa sa akin kasalanan. Tahimik ako. Di ba? Nasasaktan na ako. Medyo sa confrontation sa mananahimik na lang ako. Bakit? Kasi kung ano yung ugali niya, kapag ka pinatulang ko siya, baka mas malala pa ako sa kanya. Di ba mga kapatid sa Diyos? Yan yung tinatawag ni spirit of slanderer. Mga kapatid sa Diyos. Ano pa? Yung mga mapatungayaw. Ano pa? Yung mga mapanirang puri. Mga slanderer yan, mga kapatid sa Diyos. Ano ba? Yung madali kang manukso. Madali kang mulain sa kapwa mo. Di ba? Eh, nung nakarating nga sa akin, may isa tayong pastor, minamaliit niya eh. Sabi ko, hayaan mo ang Panginoon, kikilos ang Panginoon para kanusin siya. Di ba? O, iniwan na siya, wala na siya kaibigan. Alam mo, gusto sumama sa kanya. Mga kapatid sa Diyos. Kasi may spirit of slander. Tatandaan niyo to, mga kapatid. Huwag yung i-exercise ito. Kung maaari, yung Galatians chapter 5 verse 22, ito yung manatili sa atin. Ito yung i-apply natin sa buhay natin. At kung maaari, kaya katulad yan, bumilib ako sa inyo mag-asawa. Bakit? Nung sinabi ko, every calling will be test, di ba? Nung anniversary, every calling will be test. Naranasan ninyo. Pero anong naranasan ninyo? Instead na gumanti, instead na sila i-confront, di ba? Listen! Instead na sila i-confront at yung spirit of slanderer dumating sa inyo mag-asawa, hindi. Bakit? Ano dumating sa inyo? Patience, kindness, meekness. Di ba? Naging tahimik kayo. Di ba? So, ibig sabihin, kapag ka ganun ng mga kapatid sa Diyos, ibig sabihin, yung natututunan natin na salita nandun sa loob ng simbahan na i-apply nyo. Alam niyo kung sinong dapat i-confront sa panahon na yun? Pumalik kayong mag-asawa sa taas. Confront Satan! Si Satanas yun! Yes! Takakan nyo! Mga kapatid sa Lord. Minsan nakita niyo, hindi ko kayo nabababa. Minsan, naghahatid na kayo sa akin ng pagkain. Si Pastor ang pinabababa ko. Alam niyo, ginagawa ko, hindi mo ito sa tanas, sinatapa kita, pinagugulong ko mo. Wala kang karapatan sa Pilipinas, wala kang karapatan sa mga mga Pilipino. Kinakaprot yun. Nagkawari rin ako sa bahay. Mga kapatid sa Diyos, kapag ka naingay ng hila dyan, pababa ako dun sa CR, dun ako, ang naraman ka na lalamayan eh. Totoo lang. Mga kapatid, lalo na kung gusto mo tumas, yung pananampalataya mo, pray in the Spirit. Pray! Hingin mo sa Lord na tumating sa'yo yung weeping in the Spirit like Jesus Christ. Mga kapatid sa Diyos, importante ito. Hindi na panahon ng paglalaro sa gawain ng Panginoon. Wala. Hindi na panahon ito. Itong panahon na ito, panahon na kailangan magpaka-bold tayo. Magpaka-holy.
Bakit? In the midst of our storm, sa mga storm na dumarating sa buhay natin, mga kapatid sa Diyos, tandaan mo, nandyan sa gitna ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Alisin natin yan. Yung pakikipaghidwaan, pakikipagpalitan ng puro-puro. Ewan ko kung sino nakakita sa pastor. Sino nakakita sa mga pastor na ginawa ko yung nilapitan ko, lumayo ako, nilapitan ko, tinapik ko, huwag na natin ituloy ito. Di ba? Instead na magalit ako kasi sinasaktan yung damdamin ninyo, siyempre, mga anak ko kayo sa gawain ng Panginoon, di ba? Ako yung senior pastor nyo, hindi ko naman kayo pwede hindi ipagtanggol. Pero dumating sa akin yung holiness ng Panginoon. Kung dumating po sa akin yung mercy ng Lord para sa Kanya. Humihingi nga ng sorry, gustong bumalik. Eh sabi ko, pinatawad na kita. Pinatawad na kita. Nung araw na yun, nagbaba ako ng pagpapatawad sa iyo. Iniyak na kita sa Panginoon. Pero sorry, hindi na tayo pwedeng magsama. Totoo yun, mga kapatid. Totoo yun. Kasi, mapupulyot lang tayo, mga kapatid. Kaya humingi rin ako ng suggestion kay Tatay Pablito. Sabi niya, Bishop, salamat at nakita mo rin. Di ba, mga kapatid sa Diyos? Eh tayo, nagbigay tayo ng respeto. Di ba? Kung anniversary natin, wala naman siya sa lineup, ano ginawa natin? Di ba, pinatayo ko siya rito? Ano ginawa natin? Ano natin siya ng breaking of the bread ng communion? Di ba yun ay respeto? Di ba respeto yun? Di ba mataas sa respeto sa kapwa lingkod? Pero ano ginawa? Ang ipinalit. Di ba? At nagpapadala ang Diyos sa mga tama ang puso. No? May apoy sa pananalangin. May apoy ang pananampalataya. Yan. Now, ganito yan, mga kapatid sa Diyos. Pagka pumasok na sa iyo yung tinatawag na spirit of slander or spirit of slanderer, mga kapatid sa Diyos, ang isa sa mga indikasyon nito, kapag ikaw ay Kristiyano, bumaba na yung pananampalataya mo, mga kapatid sa Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na prayerlessness. Sino nakaramdam yan? O yun, si Pastor Michael, kumaamin. Diba? Totoo yun eh. Totoo yun. Number one, kapag ka ang prayer ang nawala sa'yo, maniwala ka. Kapag ka yung prayer nawala sa'yo, lahat ng klaseng tukso, lahat ng klaseng kasalanan, lahat ng pandaraya ng dyablo, pasok. Wala kang panalag eh. Di ba? Pagkasama yung prayer, force field dito ng pananampalataya mo. Shield of faith. Mga kapatid sa Diyos, dapat meron tayo na. At dapat, kung tayo'y mananalangin, kung ano man yung pinanalangin natin, dapat panampalatayaan natin na ito'y ibibigay ng Panginoon po sa atin. Ha? Simple lang. Ano yung sabi sa post ko? May pinost ako. Kung kailan napakataas ng trials mo, doon mo i-glorify si Lord. Mas lalo mong i-glorify si Lord. Niwala ka, makikita niya milagro ng Panginoon. Ayan. Kapag ka sa Kristiyano hindi nananalangin, umaatake talaga si Satan. Ano kung aatakihin niya? Yung pananampalataya mo. No, maatake si Satan sa iyong buhay, pananalangin. Mga kapatid sa Diyos. Kaya lagi tayong maging vigilant sa prayer, mga kapatid. Second, keeping the faith strong is a challenge. Sabi ng 2 Timothy, okay ha? 2 Timothy, basahin po natin. 2 Timothy, binasa na pala natin, chapter 4, verse 7, di ba? Sabi rito, I fought a good fight, I finished my course, I kept the faith. Yan, mga kapatid sa Diyos. Kaya sabi rito, keeping the faith strong is a challenge, mga kapatid. Mapapansin niyo po si Peter. Kilala si Peter? Public ministry pa lang ni Jesus. Kung mag-start pa lang yung public ministry ni Jesus Christ. Kasama niya na ito hanggang sa crucifixion.
Gumagawa ng himala, ang Panginoon, papakita ng signs and wonders. Nagpapalaya ng mga inalya ng mas may espiritu. At kahit saan siya pumunta, at kahit saan siya tumawid. No? Sa madaling salita, yung miracles, yung signs and wonders, kasama po ng Panginoong Jesus. And then, isa sa mga paborito po ng Panginoon, mga kapatid sa Diyos, ay walang iba kundi si Peter. Di ba? Time ng crucifixion, nung pinahihirapan si Jesus Christ, mga kapatid sa Diyos, nagsalita ang Panginoon. Di ba? Kay Peter. Kasi bakit? Pagkatapos pong manalangin ng Panginoon sa Garden of Gethsemane, tumulo yung kanyang pawis na mistulang dugo. Ibig sabihin nun daw, suffering. Suffering. May dadanasin siya pagkamatay, matotorment yung katawan niya, mawawalan siya ng dugo, mamamatay siya pansamantala, and then mabubuhay muli. Sabi ni Jesus Christ, ganito, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Yung challenge yun. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. So, ibig sabihin, be vigilant. Diba? Be vigilant. Prepare. Dahil darating ang panahon na ang anak ng tao ay mamamatay at ipapako sa krus. Sino po yung nagsalita sa Panginoon na hindi pwedeng mangyari yan? Si Peter. Mistulang ipagtatanggol ng Panginoon. Di ba? Siyempre ito, kasama mo yung Messiah, kasama mo yung tagapagturo mo, kasama mo yung rabbi mo, tapos sasaktan lang. Hindi alam ni Peter na ito po ay naka-prophecy, mga kapatid sa Lord. At kailangan gawin. Kaya nga sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino yung begotten Son? Si Jesus Christ. Papako talaga sa krus. Mamahalin niya ang mundo, mga kapatid. Mamahalin niya yung mga makasalanan. In fact, kahit nga yung nag-crucify sa Kanya kahit nga yung mga kasama nila na umuusyoso, mga kapatid sa Panginoon, na gumagawa ng miracles sa Lord, itong mga taong ito ang nagpapako sa krus sa kanila, kay Jesus. Mga kapatid, di ba? Masiningin nilang palayanin si Barabbas kaysa kay Jesus. Ano sabi ni Pilato? Pagupit ko lang po, lalo na kung nakikita kasalanan dito. Di ba? Mga kapatid sa Lord. Sila yung nagpapako sa Panginoon. And then, si Peter, mga kapatid sa Diyos, nung tumating yung mga Hudyo, eto na si Judas. Di ba? Pinagkanulo ang Panginoong Jesus. Mga kapatid. And then, pinagkanulo ang Panginoong Jesus sa ilang piraso pila? 30. Sabi ni Judas, Dusaudio, kung sino yung halikan ko siya si Jesus. Lumapit si Judas. Diba? Hinalikan si Jesus. Dinakip ng mga Hudyo. Ano ang ginawa ni Peter? Diba? Tinagpas niya yung tenga nung Hudyo. Mga kapatid. Pero sabi ni Jesus, huwag mong gawin yan! Ginawa ni Jesus Christ, yung mercy tumating sa Panginoon, yung tao na tinaga ni Peter sa tenga, yung ginawa niya, binalik niya yung tenga. Ang dami namang hazard, mga kapatid sa Lord. Sige, nilayin niyo yan. Nilayin niyo yan. Di ba? And then, meron pala sinabi si Jesus. Sabi ni Jesus kay Peter, get behind me, Satan. Ang iniisip mo ay hindi isip na para sa Diyos. Ang iniisip mo ay isip mga tao. Get behind me, Satan. Nirebuke niya, di ba mga kapatid? So pagdating ng crucifixion, brothers and sisters, pinahirapan na si Jesus. Sipin mo, pinagtanggol. Pero nung ma-distinguish at malaman ng mga tao na nakapaligid, nakikita niya si Jesus di ba? May sinabi pala si Jesus.
Tanda mo ito, Pedro, 3 beses mo ako ikakailan. Nangyari, hindi? O, diba? Nangyari. Kaya nga, keeping the faith strong is a challenge. Mga kapatid. Sipin mo, kasama mo ang Panginoon. 3 times mo itinatwa si Jesus Christ. Amen! At minsan marami rin sa atin nakakaranas po nito. Lalo na dumating itong coronavirus na ito, itong pandemic na ito, down. Dito po lang. Marami po akong kilala, marami po akong nakakausap na mga pastor, mga kapatid sa Diyos, miyembro ng simbahan, leaders ng simbahan, wala na sa paglilingkod. Bakit? Sinisisi ang Diyos. May nagsalita pa sa akin. Sabi niya, ba't ganon? Di ba sabi ng Panginoon sa buhay na ganap at kasiya-siya? Pastor yun. Hindi ako bumagit ng pangalan. Pero bakit nararanasan natin ito? Di ba sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan, pero bakit nararanasan natin ito? Bishop, marami nang namatay sa atin. Totoo ba talaga, may Diyos? Sabi sa akin, gulantang ako doon. Gulantang ako doon. Sabi ko, Pastor, ilang taon ka na nagpapastor? Huwag mo kong tanungin kung ilang taon na ako nagpapastor, bata ka pa. Sabi ko sa akin, binalikan ko. Sabi ko, para ka palang si Peter. Para po pala kayo si Peter, Pastor. Bakit? Tagal-tagal mo pinipress yun. Tagal-tagal mo nagpe-pray over. At nagparanas siya ang Panginoon sa'yo. May pinray over ka, may karamdaman, gumaling. Nang dahil lang dito sa pandemya ito na ginawa ng tao, tinatwa mo Panginoon, sinisisi mo ang Diyos. Totoo lang. Alam niyo, ang pananampalataya, kaloob ng Diyos yan. This is a gift of our Lord Jesus Christ sa atin, mga kapatid sa Diyos. Hindi lahat mataas ang pananampalataya. Hindi. Mga kapatid sa Diyos. Hallelujah. Diba? Alam nyo, hindi madaling, totoo lang, hindi madaling maging pastor. Kaya kung inaasam mo magpakapastor, mawag na simbahan mo, asam mo. Kasi baka isuko mo lang. Baka maging dahilan ng pagsuko mo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi madaling maging senior pastor. Yan, ang tatay Pablito yan, senior pastor yan. Kung kausap ko, senior pastor. Pero kapag ka ikaw ay may pananampalataya, never give up. Amen. Never give up. Don't give up! Huwag natin gayahin si Peter! Nakatapos sa mga ng Panginoon! Nakatapos sila mga kasama ng Diyos! Pagdating na sa piring iniwan niya! Tinagwa niya! Huwag mong itatapwa ang Diyos. At huwag ka magtatampo sa senior pastor mo. Bakit? Yung senior pastor mo, nilagay na ito sa puso mo. Amen. Totoo yan. Hindi nyo alam. Ha? Hindi nyo alam ang puso ng binibigyan ng Diyos ng mandato. Mga kapatid sa Panginoon. Hindi biro. Talagang itaagay mo buhay mo kahit mamatay ka na. Sino nag-pray sa inyo sa akin? Nung hindi ako nagpapakita sa inyo pagkatapos ng anniversary, sino nag-pray sa inyo sa akin? Pinag-pray nyo ba ako? Sinasama nyo ako sa prayer? Makita nyo? Di ba? Nag-fasting ako ng 10 days and 10 nights. Absolute, munting pang mamatay.
Pero hindi pumayag ang Panginoon. Dahil may plano ang Diyos at may pinagagawa ang Diyos. Hallelujah! Challenge yan. Challenge yan. Ang isang boksingero, bago lumaban yan sa kupunan, at bago pumunta sa ring yan, ano ginagawa po nila? Simple training lang ba? Hindi. Malupit. Hard. Nakarinig na ba kayo at nakakita na kayo na tinatawag na minamassotherapy? Sino therapist dito? Yung massotherapy, dudurugin ang kalamnan mo, mawala lang yung lamig sa katawan mo. At ang training ng isang boksingero at ng isang martial artist, malupit. Lalo na kung yung trainer mo, malupit din. Lumubog na araw, nagja-jogging ka pa. Lumubog na araw, tumatakbo ka pa sa mataas na ganun. Sa hill. O, ganun si Manny Pacquiao. Mga kapatid sa Diyos. Hindi pwedeng nalalapit yung laban mo, push up mo rito, 5 kulang, hindi. Hindi pwedeng puro kain ng kain, mas less ka sa pagkain. More on fruit sa kinakain mo at marami kang tubig sa katawan. At hindi lang yun. Kailangan matulog ng maga para lumakas ang katawan mo. Di ba, mga kapatid sa Diyos? Hindi pa yun. O, tingnan niyo si Manny Pacquiao. Makikita natin, di ba? Nakaganon siya, nagpapapalo siya ng arnis sa likod. Dito. Malakas ha, hindi kanti yun, malakas yun. Umaano yun, nagpapasa yun. Bakit? Simple. Alam niyo bakit ganon? Para pagtama ng isang kamao sa'yo, ng isang boksingero ng kalaban mo, hindi mo na mararamdaman yung sakit. Alam niyo ba ang sakit ng straight punch ng isang boksingero pagka inabot ka? Ay kasing bilis lang naman at kasing kulit lang naman ng bigat ng terreno. Yung isang, o kaya upper punch, tinatawag. Ba't dami mo kilala mo boksingero eh? Sipin mo, tignan mo yun ha. Meron ng gloves yun, pero pag inabot ka ng cross punch, inabot ka rito, tulog ka, wala kang gising. Di ba? Ganun kabigat. Nakakapatid. Tayo bilang Kristiyano, kailangan nating matrain. Naniniwala kayo? Kailangan po natin ng training. Kasi kapag kahit hindi ka dumaan sa training, pag may dumating na naman may pagsubok na dumating sa'yo, tinest yung faith mo, di ba na-resolve ba? Pag may dumating na mas mataas o mas malaking pagsubok, hindi mo na alam kung ano gagawin mo. Mga kapatid sa Diyos. Kaya kailangan, habang ikaw ay sinusubok, habang inaalaw ng Panginoon na dumating sa ating yung pagsubok, kasama ko. Okay? Lahat tayo subject dito. Habang inaalaw ng Panginoon na padaanin tayo, ng padaanin dito para tumibay, lumakas ang ating pananampalataya, accept mo! I-enjoy mo lang! Bakit? Pag in-enjoy mo yan, mga kapatid sa Diyos, pag may dumating na mas mataas at mas malaki, hindi ka na masasaktan. Bakit? Alam mo na lumaro. Alam mo na kung paano mo sila tataluhin. Alam mo na kung paano mo sila i-overcome. Di ba? Hindi natin sila ma-overcome ng sarili nating lakas, ng talino natin, ng pinag-aralan natin, ng corona, ng medalya. Hindi yun. Yung talino sa Bible School, pinag-aralan, ang dami-daming alam na sitas lang ang alam, pero hindi marunong magsabuhay. O di ba maraming ganyan, Tatay Pablito? Sabi ng ganito, pero tignan mo buhay. Di ba? Ang ganda ng suot, naka-Amerikana. Di ba? Planchado ang buhok. Di ba? Ang bango-bango, kung pumorma, akala mo kung sino, lalo mo palang church. Di ba? Mga kapatid sa Diyos? Totoo lang.
ang isang Kristiyano na hindi dumaan sa digmaang espiritual at hindi dumaan sa pagsubok, pagdating ng trial sa iyo, laglag ka. Kailangan mong tumibay. Anong pwede magpatibay sa iyo? Ang pwedeng magpatibay sa iyo, napakasimple. Kung maaari, pinagagawa ng Panginoon sa iyo, magpasting ka. Bakutan ka sa presence ng Panginoon. Mga kapatid sa Diyos. Eh ako ba, sa haba-haba rin ng paglilingkod ko, simula sa El Shaddai Ministry, dami ko rin dinala sa pagsubok. Oo, kung tumingin ako sa tao, wala na ako. Baka nagrarak-rak-rak-rak-rak na ulit ako. Diba? Baka wala na ako sa pulpitong ito. Pero hindi ko tinignan ng Lord eh. Yan, alam nila yan. Alam nila yung testing ko. Naranasan ko rin, iwan ako ng pamilya ko. Magalit sa akin yung mga kapatid ko, pero hindi ko tinignan yun. Alam niyo, tinignan ko. Naranasan ko rin, i-dirty finger ako, kamag-anak ko. Oo! Kapatid ko, wala akong pakila, wala akong pakila. Ginanon ako. Tanda mo yung ginawa mo sa akin, I love you. Hindi kita gaganyan, I love you. I love you. Mahal kita. Dadaling kita sa tulog ko para mabago buhay. Alam mo yung gumanon sa akin? Simple lang. Tandaan niyo mga man of God, woman of God, mga lalaki at babae tayo ng Diyos. Wala na tayo sa mundo. Nasa another realm tayo. Nasa another dimension tayo ng Spirit ng Lord. Naka-level up tayo. Mga kapatid, tandaan niyo, pag kami nanakit sa inyo, maniwala kayo pagka bumalik ang Panginoon. Doon sa mga nananakit sa inyo, maniwala kayo. Hilahod. Simple lang, yung nag-dirty finger sa akin, tinubukan lang naman ng maliliit na bukol sa matris. Hindi natin pinatensyon ha? Kaya nga sabi ko, I love you. Sabi naman Jesus yan eh. Ano ba sabi ni Jesus? Itong gaganti. Because revenge is mine. Ganun ginawa ko, dinala ko sa tuhod, dinala sa Panginoon. Mga kapatid sa Diyos. Amen? Marami kang challenge sa harapin. Sabi ko nga sa inyo, naranasan ko, sumakay ng barko, sumakay ng bangka, may alo na na malaki, biglang lumindol, kasama ko si paring mo eh. Saan dyan? Palawan, Oriental, Mindoro. Ano pa? Gigantes Island. Hindi pa gano'n ng kagandang Gigantes Island. Mga kapatid sa Diyos. Naranasan ko rin, nahabulin ka ng taga habang nagpipreach siya sa pulpito. Naranasan ko rin binabato ka ng tae ng aso. Bakit yung gawain nasa ilalim ng puno ng mangga? Naranasan ko rin po, na-test yung faith ko, mga kapatid sa Diyos. Manggagawa rin ng gumawa. Binigyan ako ng tubig. Kasi sinasabi sa akin, huwag niyo ako bibigyan ng tubig. Mga kapatid, hindi talaga ng challenge. Lahat ng klaseng challenge mararanasan mo. Eh kung hindi ka led by the Spirit, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbababad sa presence ng Panginoon, hindi ka nagpa-fasting, anong ihaharap mo sa demonyo? Maniwala kayo, yung mineralized water, purified pala. Tanda-tanda ko yun, mga kapatid. September 23, 2004, anniversary ng isang gawain ng Panginoon sa probinsya. E syempre nawawala na ako ng boses. Nandiyo naman ako, di ba? Ba? Nung iinom na ako, the Spirit of the Lord spoke to me, sabi sa akin ako, Spirit. No, don't pray. Itaas mo. Kung itinaas ko, pumotok ka. Diba? So, ibig sabihin, may sumasalbay sa. Naranasan ko rin yung talong witchcraft, mga kapatid sa Diyos, ang dami. Sikipor. Copies. Kaya yung mga anak ko, mapapansin ninyo, iba-iba edad. Iba-iba yung lockdown ng kanilang edad. Kasi mas matagal po ako sa mission talaga sa probinsya. Lahat ng probinsya, iniikot ko yan, mga kapatid. Pero matindi naman. Doon mo makikita kung gaano kataas yung pananampalataya mo, kung gaano mo kakilala ang Panginoon, mga kapatid sa Diyos. Eto,
Ito, alam ni Pastor Israel to eh. Saan ba to? Dueñas Iloilo. Alam yun na, aswang yan. Alam mo yung pinag-shootingin ng Shake, Rattle and Roll? Yung aswang. Totoo yun. Ay, grabe. Magugulat kayo sa gabi. Doon sila kompleto, dami nagluluto sa gilid. Eh makikita mo yung mga usok eh. Bakit sa gabi? Ba't hindi sa umaga? Oh. Talagang matindi ang challenge sa paglilingkod. Eto na. May plot ako doon, ibig sabihin yung tinutulugan ko. Noong ako'y nasa El Shaddai Ministry pa. Doon wala akong ginawa. Hindi ko ako pwedeng abutan kahit worker ka, kahit leader ka, at under ka doon sa pinapasulan ko sa area na yon, okay? Sa Dueñas, hindi ko kakainin yung inabot mo. Aabutin ko yan pero pakakain ko sa baboy. Wisdom. Yung anointing ng wisdom, yung taas ng discerning of the Spirit. Oo, mga kapatid sa Diyos. Minsan may pupunta pa sa akin doon sa ano, pinagsasaking ako, pinagluluto ako. Alam niyo, nung nasa mission ako, mga kapatid sa Diyos, hindi ako madalas kumain. Mas marami akong fasting kaysa sa kain. Mga kapatid sa Diyos. Eto na. Nagawain dun sa tinatawag na amphitheater. Amphitheater. Nandun yung gawain. Doon ba naman daming witchcraft? Ang daming witchcraft. Ang daming nilay na swak. Sabi ko sa inyo, nagba-Bible study po ako ron, mga kapatid sa Panginoon. Ha? May umaaten. At by the way, makikita mo tao ron kapag kasalubong mo na kayo kung gano'n. Lalo na pagka umaga, nakayulap sila. Ba-Bible study ako, pagka binabanggit ko na yung pangalan ni Jesus, gano'n na yun, sumisinghan. Oo, pero nakikinig sila, sumisinghan. Kaya lang, hindi sila makatingin ng diretso. At ang bahay doon, ano ba? Ito yung pinto, papasok ka ng salas, ito salas. Di ba usually may makikita tayo dapat na kwarto? Wala yun. Wala yun. Pagpasok mo, dire-diretso lang sa alas kusina, lalabas ka rito. Pagka gano'n, may lahi. At doon mo makikita yung mga tao na wala dito. Wala dito. Alam ka na, wala. Pantay. Gawain sa amphitheater gabi, grabe yung presence ng Panginoon, hallelujah. Di ako nagkakamali, nakapasting po ako ng nakapasting ako ng 7 days and 7 nights. Kasi pag nasa mission ako, wala talaga akong ginawa kundi manalangin. Hindi ako lumalabas ng bahay, lalabas ako ng bahay pag kami gawain. Pagka may bibisita sa akin pastor from another church, doon makikipag-usap ako. And then magbibigay sila ng info, ganito, ganyan. Akala nila, hindi porke El Shaddai preacher ay hindi mataas ang discerning of the Spirit. Kasi El Shaddai is Catholic charismatic, pero hindi lahat ng preacher ng El Shaddai ay very Catholic. Marami dyan, naral kay Maurice Rulo. Marami dyan, maraming deliverer, nasa deliverance. Mga kapatid sa Diyos. Grabe presence ng Panginoon. Hindi ko alam, siguro mga 2 o 3 bahay ang layo. Okay? Nandun daw yung pinakamatinding mangkukulam. Leader ng mga mangkukulam. Pero wag ka, sabi nila sa akin, brother, yan po ay leader din ng lay minister ng Catholic Church. Hindi, lay minister, tapos may alam sa black magic. Dito na, mga kapatid sa Diyos. Nagtaka ako, simula nung maidaos yung gawain na yun, na napakalakas ng glory ng Panginoon, yung pagbisita ng Lord, nagtaka
ako, yung mga sumunod po na linggo, every 3 a.m. in the morning, kung kailan ako nagpe-pray, may narinig ako about, siyempre puno Di ba maraming puno, probinsya yan. Tapos yung mga nalalaga sa puno na dahon na natutuyo, di ba kung tinapakan mo yan, kahit anong ingat mo, maingay yan probinsya yun, mga kapatid sa Diyos. Doon, masaya pag umaga. Tama, Pastor Israel, mali. Masaya pag umaga. Kasi ang ganda na makikita mo. Yes. Pero pag tungtong ng gabi, kumakaba na dibdib mo. Hindi biro. Talagang challenge. Siguro mga 6 na beses ko naranasan yung may umiikot doon sa kinalululanan kung saan ako natutulog, kung saan yung office ng El Shaddai. Pero sabi ko nga sa inyo, pinagmamalaki ko ang El Shaddai Ministry, yung pinanggalingan ko. Bakit? Hindi biro ang training dito. Pag dito nagre-recalling ang puso mo, patay kang bata ka, hindi ka pwede, hindi ka ubra dito. Sino gusto maranasan yan? Sa inyo, sa mga pastor, sino gusto? Pwede ko kayo i-recommend. Kaya lang, iiwan mo trabaho mo. Pag inasay ka ng probinsya, iiwan mo pamilya mo. Mararanasan mo, this is a challenge. Yung kamoting kahoy, di ba? Meron siyang sangang ganon, tapos may ganon. Kinakain yun. Ginaganon ko yun, Hindi ako marunong maggata. Pero natuto akong maggata. Walang asikaso. Doon mo mararanasan na halos bundok. Okay? Yung kuha na ng tubig, pinipingga mo. Doon mo mararanasan, eto yung tinitiran mo, ang layo ng palikuran. Hallelujah. Ito yan. Doon mo rin mararanasan, nakapag-pray ka, papad ka sa worship, papad ka sa prayer, papad ka sa word of God. Doon mo mararanasan, nakahiga ka, biglang may dadapo sa bubong mo at may tatapot ka. Doon mo rin mararanasan, sabi ko kasi nga, pagka umaga, masarap, dagat. Pwede kang pumalik ng puno, pwede kang pumunta rin sa ilalim ng puno, magpahinga, mahangin, galing doon sa dagat, pero pagdating ng gabi, kumakabugdib-dib mo. Lalo na kung nag-iisa ka sa plat. Bakit? Iba't ibang huni ng ibon, iba't ibang, hindi mo alam na hindi mo naririnig sa syudad, naririnig mo ron. Tapos ang ilaw mo, gasera pa, malakas ang hangin dahil malapit sa dagat, pagka namatay, patay ng bata ka. Di totoo lang. Nakapatid sa Diyos. Doon ko rin naranasan na mayroong isang disciple na pakuya-kuya-kuy. Ibig sabihin, hindi nagpe-pray, pasyal dito, pasyal doon, babae dito, babae ron, loko. Pagdating ng takdang panahon, ihi siya ng dugo. Pagdating ng Maynila, patay. Paano? Lahat ang inabot, iniinom. Hindi niya alam, may orasyon. Sa akin, hindi pwede. Dito na, commit the story short, tapusin na natin. Yung iniikutan niya, 6 na beses yung naramdaman doon. Ngayon, yung ikapitong araw, nagwawalis ako. Umaga. Siyempre, para naman ako pagpawisan. Wala naman ako makikita gym dun Paano ko ba naman may makikita gym dun? Isla? Walis ako. Sabi sa akin nung lay minister ng Catholic Church doon, at pinaka-leader ng, pinakamagaling daw ng witchcraft, anong sikreto mo? Bakit hanggang ngayon nakatayo ka? Sabi sa akin, di walis ako. Hindi ko naman kilala Malay ko ba may kinakausap siya nuno sa punso? Hindi babatiin, hindi ko naman kilala. Wawalis lang ako. Kada umaga ganun. Kada umaga. Yung pala ako na kinakausap. Kasi sabi ko kasi hindi ako nagsasalita doon. Wala akong kinakausap doon. Mga workers lang, gawain. Pag nagpunta, gaganda ng pagkain, hindi ko naman kinakain. Hindi ko nakain.
Minsan nga, humuhukay ako para hindi na makita eh. Pati yung styro, binabagod ko sa lupa. Oh, promise, alam na Holy Spirit yan. Mga kapatid. Siguro mga 3-4 na beses ginanon ako. Eh, nakulitan ako pang 4. Lagi ko bang tinatanong, sabi, bakit mo ba lagi tinatanong anong sikreto ko? Alam mo naman, nalingkod ako ng Diyos eh, di ba? Alam mo naman na may gawain ng Panginoon dyan at ako'y naka-assign dito eh. Sabi ko sa kanya, parang naano na ako kasi lagi ako tinatanong eh. Sabi ko, bakit mo ba tinatanong? Gusto mo ba talaga malaman ang sikreto ko? Ang sikreto ko, Espiritu Santo, tumilapon! Layo ng tilapon nun, mga kapatid sa Diyos. Halos tumama yung katawan niya sa puno ng sabi. This is the power of God, mga kapatid. Pagka nakatayo ka, sa pananampalataya mo, malakas ang pananampalataya mo, kahit ano pang pain ng kaaway, kahit ano pang gawin ng kaaway, hindi mananalo sa iyo dahil ang Diyos ikampi mo! Ang Diyos kasama mo kahit saan! At kahit ang gawin ng demonyo, kahit meron pa siyang gamiting tao, hindi pwedeng hindi dumating sa iyo ang wisdom at discerning of the Spirit ng Diyos. Kapatid sa Panginoon. Yan ang totoo yan. Kaya paglilingkod sa Panginoon, hindi biro. Kung may kantang magtanim ay di biro, mag-apoog na kayo ko. Buti nga yung kumakain ko eh. Magpastor, hindi biro. Araw-araw, nasa labas, bakit? Bumibisita sa kapatid na hindi umati ng gawain. Di ba? Fasting dito, fasting doon, di ba mga kapatid sa Diyos? Iimbitahin ng kapalingkod. Tinantak ko eh. Totoo na, hindi meron to. Eh ako pa naman, yung pagpapastor ko full time. Naka-full time ako, baka akala nyo. Sino naka-partial dito? Di ba? Ako full time. Si Tatay Pablito full time eh. Sino naka-full time sa inyo? Ay iba, may trabaho eh. Di ba? So ibig sabihin, hindi full time. Kaya hindi nyo nararanasan yung nararanasan ko ng mga full-timer na pastor. Yeah? Ngayon, kahit saan may imbitasyon, sugod ako kasi imbitasyon eh. Hindi mo pwedeng pahindihan yun. Minsan kasama ko si Tatay Pablito doon kay na tatay eh. Mga kapatid, papatayin ka talaga ng demonyo. At wag yung asamin na mag-mission, humawak ang simbahan sa isang lugar. Nako po, kapag hindi mo tawag yan, huwag kang tumayitan. Kapag hindi mo tawag yan, hindi nilagay ng Panginoon sa puso mo yan, huwag mong ipilit ang sarili mo. Mahihirapan ka lang. Let's pray to the Lord and the Holy Spirit kung ano talaga yung calling mo at kung ano talaga yung tawag sa iyo. Pagpapastor, hindi lang Bible school. Wala na yan. Bagamat kailangan, siyempre kailangan matutunan. Di ba? Pero higit sa lahat, kung paano ka lalakad sa tawag ng Diyos sa iyo. Yes. Yes. The devil will do everything para pagdudahan natin ang Diyos. Sample niyan, sino? Si Job. Favorite ko yan eh. Kinuha talaga sa kanya lahat. Sinumpa pa nga siya ng asawa niya. Di ba mga kapatid? May nabasa ako aklat, sabi nga ni Charles Spurgeon, the enemy never keeps a dead horse. Ano ibig sabihin nito? Hindi pinapansin ni Satanas ang isang Kristiyanong patay. Gusto mo mapapansin ni Satanas? Magpakamatay ka sa spiritual. Pero kung gusto mong mapansin ni Satanas, ibig sabihin kaya kanya pinapansin, nasa mataas kang level ng Espiritu ng Panginoon. Mga kapatid, na huwag ka magtataka. Kapag ka pinapansin ka ni Satanas, ibig sabihin nun, wala ka na sa Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, napakababa na ng faith mo, napakababa na ng pananampalataya mo. Next, keeping our faith is important.
Eto, bigyan ko illustration ha. Si John the Baptist. Ano ginawa ni John the Baptist? Di ba? Ang tapang niyang magsalita. Yan dami niyo ang daraanan ng Panginoon. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Di ba sabi? Alam naman natin, si John the Baptist, ginamit siya as a forerunner ni Jesus. Tapang. Pero momentarily, ano nangyari? Mga kapatid. Di ba? Nagkaroon siya ng tinatawag na tao. Nung siya ay nakakulong na. At nung siya ay nagkasakit na. Nagpadala nga siya ng 2 tiktik. Sinutusan niya yung 2 tiktik eh. Puntaan mo nga siya, sabihin mo nga sa kanya kung siya na ba talaga yung Messiah. Di ba, mga kapatid? At dito mo malalaman, mga kapatid sa Diyos, ang isang Kristiyano na may mataas sa pananampalataya sa panahon na siya ay sinusubok. At kapag kayo ay sinusubok at alam mo mataas ang pananampalataya mo, halos mamatay ka na doon sa pagsubok na dinaranas mo, hindi ka pa rin nagsasalita, nakikipag-usap ka pa rin sa Diyos na hindi mo nakikita. Amen! Hallelujah! Mga kapatid sa Diyos. Hallelujah! Kaya nga, panatilihin natin malakas yung ating pananampalataya sa harapan ng Diyos. Ano man ang mangyari, huwag kang magbibitaw ng espada mo. Huwag kang magbibitaw. Huwag mong aalisin sa'yo yan. Dapat yan laging nakasulong, mga kapatid sa Diyos. At dapat yung pananggan ng iyong pananampalataya, laging nakasalang yan. Laging naka-ready yan, mga kapatid sa Diyos. Kasi walang ibang gagawin ng demonyo. Is to steal, to kill, and to destroy. Gusto niya tayo ko sa akin. Sino rito, bata pa lang, halos ilang beses na tinakbo sa ospital. Halos mamatay ka na doon sa pagkakasakit mo nung bata ka pa lang. Sino rito, bata pa lang, no? Siyempre, bata pa ulit, di ba? Maingay, malikot, di ba? Nalaglag sa puno, di ba? Tumama ulo, wala ng buwan. Sino dito, nagpunta sa swimming pool, kasama ng mga kaibigan, nalunod. Di ba may mga ganun? Alam niyo ba pagka may ganun? Pinapatay kagad ng demonyo yung mga ganun. Kasi yung mga ganun pangyayari, kung bakit nangyayari, alam mo, yun yung gagamitin ng Diyos. O yan, mga kapatid. Ako, lumang buhay. Di ba? Alam mo yung buhay ko nun. Nagpatuklaw ako sa berdeng ahas. Nakita niyo na yan. Ba't walang nangyari sa akin? Pinalo ako ng gitara ng dati kong kabanda. O yun mo. Ba't hindi ako namatay? Bakit? Kasi may plano ang Diyos sa buhay. May plano ang Diyos sa buhay ko. Kung bakit nangyari ito. At lahat ng nangyayari sa buhay natin, umiinog dahil sa plano ng Diyos. Dahil sa pinagagawa ng Panginoon, dahil sa gusto ng Diyos sa atin. At kapag kami pinagagawa sa iyo, Panginoon, huwag ka na magpaalam, gawin mo na lang for the glory of God. Amen? Ako, i-encourage ko sa iyo, mga pastor, tumawag kayo ng mga cell groups. Magbuo kayo ng mga cell groups. Humawag kayo ng mga Bible studies. Para magamit kayo ng Diyos. Amen? Tayo po tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah.